It's such an honor. Hindi lang po yung kaming tatlo ha, but collectively, ang ganda po ng casting eh. Kasi talagang handpick po na ang cast. Taga-teatro, may taga-ABS-CBN, TV5, GMA. Ang ganda po, ang ganda. Ang ganda po ng ensemble niya. Eh, tama po si Sir Cesar. Bitin po yung experience. Of course, hindi naman po lahat kami talaga nagsama-sama sa mga eksena. Given ako po, syempre more of yung sa role ni Julius, but GM po yung aking mga nakasama sa eksena. Pero ang ganda po yung maganda po yung kanya-kanyang personality, kanya-kanyang characters, and nag-enjoy po kami ng gusto. So honestly, tama po si Sir Cesar na it's such an honor, privilege po, and hopefully makawork ko po sila ulit. Kasi bihira lang po yung ganitong opportunity na nagsasama-sama po kami iba-iba po ng background, mga ganun. So masaya po. Si JM, di ko ba parang na-intimidate kasi award-winning actor, legendary. And then, marami siyang eksena mo. Sobra po akong kinilig po. Nakita ko si Kuya Buboy. Talagang idol ko po talaga si Kuya Buboy. And kay Miss Carla na starstruck ako nung ako siya nakita. Medyo nahirapan din ako nag-slide. Pero sobrang blessed ko talaga na maging part nitong movie. Yun, working again with Direct GB and working with Kuya Buboy and Carla. Sobrang blessed talaga. Sobrang dami ko natutunan yung work ethic nila. Sobrang professional dito. Direct, paano po yung casting na buo? Kasi sa support mo, yung Perla Bautista, Victor Neri, Aaron Villaflor. Paano po nabuo yung casting? Yung sinabi nga ni Carla, handpick na buong cast ng Santa Cruz. Talagang pinag-isipan namin kung sino yung sakto, yung bagay. And then, may mga video na like si Victor Neri. Si Victor Neri kasi bumalik yan sa akin ko ng pelikula niya nung bumalik siya. 2009 at pag-3 pelikula. And then, nakita ko yung relasyon na Victor Neri and Cesar sa Utol. Sa Utol. Kailangan ma-i-cast natin si ayun, handpick talaga yung bawat isa. Sila Aaron, sila Jeff Tam, sila Tanjo, sila Perla Bautista, sila Johnny Revilla na lagi yung kasama. Vicky Ferriols, na kasama natin sa Viva. Maraming pelikula rin yung pinagsamahan ni Vicky. So, karamihan sa kanila, one way or another, nakatrabaho ko na rin. Ang first time talaga lang sa akin na makatrabaho is Carla. Si Cesar naman, musical na pinagkasama nito. So, iba naman to pelikula. So, first time ko rin Cesar sa pelikula. So, ayun. Thank you, Direk. We have a set of questions from Romel Gonzalez. Set of questions. Hi, Carla. Nice seeing you again. My first question to you is, una mo itong Sinag Maynila, how do you feel? And of course, may awards night. May Best Actress category. What can you say about that? Base sa pusay na ginawa mo dito sa pelikula. Wow, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po nung nalaman kong parang po siya isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang yun na po actually ako nagkaroon ng pelikula na maging parte ng Maynila. First time po na maging parte nitong na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako galing familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyadong iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, dun sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyado iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best, percent the best. Pero sana, mas good po ako sa mapanood po talaga siya. Dahil, mag-earn po ng awards or ako recognition or anything. So, mas din po ako sa focus na mapromote po namin na gusto at mapanood po namin siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw, Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po,
the question earlier na nagkataon po na sa panahon ngayon na lalabas po itong Zelda Dress, very timely po siya. So all the more, well, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers, manunod ng pelikula na piliin po ang Zelda Dress. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari ngayon sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat every day po natin pinilalaban kung ano po yung tama. Comment po dun sa title mo, Carla. Patron Saint of the... Patron Saint of Concerned Citizens. Hindi ko alam saan nanggaling yan, pero nababasa ko nga po yung Patron Saint of Concerned Citizens. Basta ako, lagi ko lang po sinasabi is, of course, ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makapuluhan na dapat pong ipaglaban, ipagtanggol. Gagamitin ko po yung aking boses talaga at saka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So, I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ano po yung nararapat po. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JM. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years Parang blessing over blessing over blessing. Mas nakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po thankful yung mga projects, both on TV tsaka sa pelikula din po. Doon na rin po ang aking mga alagang aso. So, ang dami pong blessings. Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang-masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, no? Parang masaya po ako at grateful kung nasan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya, at least, mga ganun bagay. Tsaka po, fulfilled. Ang puso mo, kumusta? Anong kulay ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po yung aking puso. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso. Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Congratulations sa film. Before we move forward to... That was probably last year. Or 2 years ago. By choice po ba yun? Or nagiging mapili po ba kayo ng pelikula? Siguro kasama na yung pagiging mapili dahil tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man, di ba? For me, dapat as an actor kasi you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikulang ginagawa. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta gusto, nakita ako dyan, okay, gagawin ko yan, no? But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, merong naiiwan na mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat gano'n. And then nung in-offer po sa inyo to, ano po unang yung reaction? Bakit po kayo napapayag? Tanggapin ang Zelda Dress? Aba, all-star cast to. Ang daming matitinding artista dito. And yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming ako, I know a lot of people, yung mga nagpuno. I do that, I normally spend my birthday sa Viewport, doon ako nagpa-party. Kasi doon mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may busog naman talaga sila. They have money to buy food. Pero doon ka mas kailangan. So, maraming, I'm trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, hindi po dapat nakulong, hindi guilty.
At marami naman sa labas na dapat nakakulong. Oo. Oo. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong kwento na ito nakakatuwa ko. I feel so privileged to do this. So I thank our director, Director Santero, for offering this to me. Maraming salamat. Pag name-names ka daw, sabi dito, hindi na nagbubulong. Gusto niyo mag-name names? Pag-iisip ako. Yung kang bawi. Taga muna bago si MJ, si Jeff. Kumbaga sa FF, isa sa mga